Hello everyone! Good morning! Welcome back to our YouTube channel. So for today's videos, ang ating topic is about sa emotional connection. Yan yung isang nawawala kapag mabilis kayo. Yan naman ang naipoprovide kapag nagtitake slow kayo. Once na nagpo-provide kayo ng emotional connection between your partners, mas masarap yan. For today's videos po ay another concern videos. Ano daw po ba ang safe? Dahan-dahan o mabilis sa... Alam nyo po, for me, in terms of safety, going slowly during SEX is generally considered safety than going fast. Why? Because mas ina-allowed niya yung better communication between two of you, yung awareness, yung pangangailangan ng partner mo. And also, yung comfort levels na kung yung comfort level sa inyong dalawa, especially sa mga babae, kasi nagre-rejoice yan ng discomfort to both of you. So, bakit pinili ko na mas safe kapag slowly lang? Number one, syempre yung communication. Kapag nagtitake time kayo, mas nabibigyan nyo ng tamang oras yung communication nyo with your partner about kung ano bang nararamdaman niya na maganda or masaya ba siya sa ginagawa mo or nagustuhan niya. But the more na pinag-uusapan nyo ito, mas naaalam ng partner mo na mag-adjust ang isa't isa para ma-meet ang needs ng partner nila and even your sarili nila. Hindi yung tipo na mabilis-bilis mo tapos hindi mo alam kung nag-i-enjoy pa ba yung partner o gusto pa ba ng partner mo ang ginagawa mo sa kanya. Hindi na kayo nakikipag-usap, yun na lang. Paano kung isa lang nag-i-enjoy, ang isa lang ang gusto niya pala mabagal? Pangalawa, safe kasi kapag slow, yung consent kapag kapag mabagal kayo, nandun yung ability to stop kapag kinakailangan. So kapag mabilis yan, tuloy-tuloy yan, hindi mo na alam kung okay pa ba yung partner mo at yung partner mo hindi niya na rin alam kung papaano kanya patitigilin kasi nga nakikita niya, parang gustong-gusto mo yung ginagawa mo. So I'm trying to say, yung consent hindi na ipoprovide kapag mabilis. Hindi katulad na kapag nag-slow down kayo, nandun yung time o yung pagitan na mag-stop ka kung kinakailangan kapag yung partner mo ay nagkakaroon ng discomfort. Pangatlo, bakit safe yung slowly para sa akin? Kasi nandun yung comfort. Kasi yung fast, parang nirarush mo yung lahat. Yung parang gusto mong maabot mo agad, yung gusto mong marating. Pwedeng magkaroon ng injuries ang isa sa inyo. Yung potential ng injuries is hindi man sa iyo, kundi nandun sa partner mo o baka pati sa iyo. Kapag nagmamadali ka, ay ma-injured ka din. Especially pagdating sa posisyon, kung hindi naka-align yung ginagawa mong posisyon, posible talagang masaktan after ninyong gawin yan. For example, nagtabling kayo dyan. So, sige ka pa rin ng sige yan kahit masakit na sa kanya. So, yung posisyon na hindi properly aligned, pwede talagang mag-cause ng injuries yan between the two of you. So, nawawala ang physical comfort kapag ka nirarush o mabilis kayo. Pang-apat, emotional connection. Yan yung isang nawawala kapag ka mabilis kayo. Yan naman ang naipoprovide kapag ka nagtitake slow kayo. Kapag medyo mabagal, yung mga movement ninyo, pwede mag-cause yung deeper connection between the two of you. Once nakakapag-provide kayo ng emotional connection, mas nakaka-excite. Pwede namang mabagal sa una, hindi pabilis ng pabilis. Hindi, kapag gusto mong mabilis ng mabilis, babalik na naman kayo ulit sa mabagal. So, depende yan sa preferences ninyong dalawa o ng partner mo. Very important is yung consideration, yung preferences ng bawat isa. Why slowly is generally considered na safe siya. Is important pa rin po na yung reference ng partner natin. May mga tao talaga na nai-enjoy nila ang mabilis na movement. Mas lalo na kapag ito'y ginagawa ng conceptually. Always communicate your partner openly kung ano yung comfort levels na kung ano man ang issues mo o yung concern mo na meron ka, importante ipaalam mo yon sa partner mo. Kasi marami pong mga kababaihan na hindi nila sinasabi na hindi pala gusto ang ginagawa sa kanila
pero sa kagustuhan nila mapagbigyan o matapos na lang yung ginagawa nila, tatahimik na lang sila. So, very important po na nag-i-enjoy kayo kapag ginagawa nyo ito. Kaya wag nyo nga hayaan na mga partner nyo lang ang nag-i-enjoy dito kasi unfair. Kasi ginawa nyo yan para mag-enjoy kayo pareho, hindi lang yung partner nyo. So, example, kapag hindi kayo comfortable, sasabihin mo sa partner, ayaw niyo po yan, sabihin niyo po yan na ahead of time para mas magkaroon kayo ng successful result dito. So, mas masarap kasi na both kayo na i-enjoy sa ginagawa nyo. Mas masarap kasi na both nyo nagustuhan ang mga posisyon na gusto nyo. So, parang mas lalo nyong na-i-enjoy ang yung ginagawa nyong dalawa at mararamdaman nyo talaga, dyan nyo mararamdaman ang intimacy sa bawat isa. So, unfair kasi kapag yung isa lang ang nag-i-enjoy, yung isa naman ayaw niya. So, parang pinipilit mo lang yung sarili mo na gawin ito para lang maging masaya yung partner mo. So, iba po talaga na both kayo at pinag-usapan nyo kung ano yung gagawin nyo at napakasarap po talaga kapag mag-take kayo ng time. Yung slowly muna, yung slowly tapos nag-uusap kayo, hindi yung bira lang kayo ng bira, hindi po ganun. Mas maganda yung nag-i-stop kayo, nag-uusap kayo, yung pinag-uusapan nyo kung ano yung gawin nyo, lalo na about future, nag-uusap kayo about future habang ginagawa nyo yan. So, nandyan yung excitement sa bawat isa, nandyan yung nararamdaman mo talaga na parang buo talaga yung ano nyo, yung intimacy nyo sa bawat isa na kasi yung ginagawa nyo hindi lang yung sex, hindi lang ganun yung ginagawa nyo. Yung ginagawa nyo is yung nag-uusap pa kayo regarding sa future nyo o kung ano nangyayari sa buhay nyo o kung ano yung mga plano nyo habang ginagawa nyo yan. Maniwala kayo at sa hindi, sobra subukan nyo. Kasi meron kasing iba na kung magawa ng ganyan is yun na lang. So parang para sa akin super bored talaga para sa akin. Kasi iba po talaga na kapag ginagawa mo yun na may nag-uusap kayo, nag-share kayo sa bawat isa. Problema niyan, good news or planning. So mas maganda na habang ginagawa nyo yan or habang nag-slow kayo or nagre-rest kayo ay nag-uusap kayo. So nandyan yung excitement sobra. So guys, hanggang dito lang yung aking video. Sa mga hindi pa po nakaranas niyan, subukan nyo. Balikan nyo ako. Mag-comment kayo sa akin kung mali man or hindi naging epekto sa'yo yung tips ko. Pero para sa akin, tested ko po yan. So hanggang dito lang yung aking videos. Maraming salamat po. Bye!